Anong buong mong pangalan? Jasmine de la Cruz po. Sino pong Carlos de la Cruz? Sabi ka ng totoo. Anong tunay mong pangalan? Carlos de la Cruz po. Nung araw ding yon, napag-alaman na ang suspect, isa pa lang, transgender. Tapusin na natin to kasi ayoko nang magulo sa inyong dalawa at isa-isa. Kasi ako, simpleng tao lang, mapagmamahal lang. Yun lang ang gusto mo, mahalin ka. Oo, yung tapat ng maling ng totoo. Sa profiling ng mga otoridad, lumalabas na may kinakasama ring ibang lalaki ang suspect. Bay, ayan na ba yung sugar daddy mo? Gaga, hello, hindi. Diba? Uy! Grabe, kompleto girl ah. Maharap sa reklamong swindling of minor in relation to Section 6 ng RA 10175 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 sakaling mapatunayang nagkasala ang inireklamong si Jasmine. Although ibinigay po ito ng usang loob nga ng biktima, kaya nga lang dahil special child siya at hindi niya kaya magdesisyon para sa sarili niya. So, kinonsidera po natin na isang panloloko po ito, swindling. Bukod dito, maharap din siya sa kasong Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAIC sa ilalim ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Dahil sa pagkatago nito ng mga masiselang litrato ng biktima. Yung online sexual abuse and exploitation of child, may mga picture na maselang litrato itong victim na ginagamit din po sa panghihingi sa kanya. So yun po yung mga kinaso po natin sa kanya, yung tatlo po. Ngayong araw nga na ito ay sinubukan natin puntahan ang bahay na inuupahan ng inireklamong si alias Jasmine dito sa may bahagi ng Quezon City. Pero sa kasamaang palad ay wala na tayong inabutan. Huli man sa akto ng pagtanggap ng pera si Jasmine, pansamantala muna itong pinalaya alinsunod sa utos ng prosecutor's office. So initially medyo pinalaya muna nila yung suspect natin? Yes sir, based dun sa resolution ng opisina ng prosecutor, hinahanap lang isang part ng document with regard dun sa assessment and then pwede naman i-refile, sir. Gaano po kayo kaprosigido, Chief, na i-refile yung kaso laban sa subject natin? Once po, sir, na makuha po natin yung document, sir, we will immediately refile this case to the Prosecutor's Office of Manila. Siguro kasi naiintindihan ko. Ayon naman sa magulang ni Aki, itutuloy pa rin nila ang pagsasampa ng reklamo laban kay Jasmine. Umaasa pa po ako sana mabigyan ng hustisya yung nangyari sa amin.